Hello! Ayan, kumusta kayo dyan guys? Ayan, nandito tayo sa bahay ngayon. Ayan, kasi rest day natin. Ayan, so rest tayo. Ayan, sana all naka-rest, no? Pero masaya pag once na rest day kasi siyempre buo yung pamilya mo and of course, ayan, makapagpahinga ka talaga ng maganda. Ayan, ako, ang ginagawa ko guys pag once na rest day ko, ayan, inunahan ko siya ng tulog. Ayan, pagka nakatulog na ako, ayan, of course, saka na ako gagawa na kung ano-ano mang mga gawain. Kasi of course, para fresh yung isip natin, fresh yung katawan natin, ayan, nakakagawa tayo ng mabuti. Kasi po kung pagdating natin dito, nagagawa-gawa na tayo, antok tayo, yung parang not feeling well, no? Hindi maganda yung natin, yung pag-iisip. Ayan, kasi lagi tayo naisip na ang sarap naman matulog na. Ayan, antok na ako, yung ganun ba. Kaya ang ginagawa ko, ayan, pagdating ko ng bahay, pag may pagkain na, ayan, nakain na ako. Then after that, ayan, nagpapahinga na ako. Then pag once nakapagpahinga na ako guys, ayan, at nagising na ako, ayan, tsaka lang ako nagawa. Then, ayun yan. Thank you for my husband. Ayan, kasi nga, siya na po yung gumagawa sa mga ginagawa ko. Nakakaya. Ayan, makapal din naman ang mukha, no? Ayan. Excuse me. Kasi nga, super napakapagod talaga. Especially guys, yung galing ka sa gabi talaga. Grabe. Tagalagang makakasabi kang, oh my God. Ito pala yung work. Ayan, kasi nung kabataan natin guys, no, especially nung nag-aaral pa tayo, no, so wala talaga tayong problema, no. Ayan, pagising natin, sasabihin ng nanay natin, oh, maligo ka na, kasi papasok na yan, ihanda ko na yung pagkain mo, ihanda na yung mga gamit natin, ayan, yung mga uniforms, ayan, hinahanda na, so wala na tayong problema, oh my God. Pagkatapos nating maligo, upo tayo sa lamesa, kakain tayo, magyayabang po tayo, ganito yung ulam, ayaw ko ng ulam na di ba? Request pa. Tapos ngayon na naging magulang tayo, ayan, my God, ganito pala yung ginagawa ng mama ko na dati. Ayan, pag nagre-reklamo pa tayo kung ano man yung meron sa lamesa. Oh, ayaw ko ng ganyan, gusto ko ng ganito. Ayan, tapos ayun, hindi ka pa nakakapagbihis na talagang ikaw lang mag-isa, talagang inaayusan ka. Ayun na. Dati kasi guys, yung bata pa ako, talaga palaging kulot yung buhok ko, gawa ng manipis yung buhok ko. Ayan, so ang ginagawa ng nanay ko lagi nakaipit ng gano'n, no? Nakaganon lagi yung buhok ko kasi para hindi, hindi magtatakip sa mukha ko. Kasi nga, bata pa ako, ayan, hindi pa ako marunong mag-ayos-ayos. Ayan, so, hanggang hanggang grade 5, ayan, ganyan ang ginagawa ng nanay ko. So, minsan, siyempre, ayan, pag bata ka, suwail ka rin minsan. Ako ginagawa ko, ibang kulot yung buhok ko. Tapos, parang ayaw ko nang tinatali-tali ako kasi parang feeling ko ang sakit. Ayan, parang akong nasasabunutan. Pero yun ang gusto ng nanay ko, yung laging nakaganon. Kasi nga naman, pag nakaganon yung buhok natin, tapos pumapasok tayo, parang, oh, ang cute-cute naman. Ayan mo, parang marami kang mga borda-borda sa buhok. Ayan. Tapos pagpasok mo, ayan, cute-cute mo. Pero ako hindi, kasi ako, rugged akong bata, guys. Ayun. Gusto ko yung pagdating ko ng eskwelahan. Ayan. Dati nga hindi ako nagdadala ng bag eh. Yung bit-bit ko lang yung kasi pagdating ng school, lalapog ko lang ng ganyan yun guys. Tapos after that, ayan, pag nailapag ko na yan dyan, laro na ako ng laro. Laro ng laro. Pero wag ka guys, matalino talaga ako sa school dati, yung kabataan ko. Ayan, that's why, proud na proud yung tatay ko. Kasi every time na talagang, sikat kami mga ingyo doon sa probinsya namin. Ayan, kasi nga, sabi, matatalino. Kami talaga yung, pagdating ng, graduation, halos lahat po talaga ng mga ingyo umakyat sa, sa entablado. Ayan, ganun katindi. So, yung isa kong kapatid, yun yung hindi nakakaakyat. Yun naman yung kawawa sa tatay ko. Kasi yung tatay ko kasi may lahing Kastila yun. Kaya yung parang hindi siya nakakapigil sa mga sinasabi niya. As in, talagang, siguro doon ako nagmana. Kasi ako, ayaw ko ng plastikan. Kung ano man yung gusto kong sabihin, ano man yung nasa puso ko, ano yung nararamdaman ko, sinasabi ko. Bahala ka kung nasasaktan ka o hindi. Pero gusto ko, ilabas yung kung ano mang meron ako. Ayaw ko nagtatago ng kung ano man. Yun. So, yung tatay ko ganun din. Yung parang, oh, ganito ka, ganyan ka, hindi ka ganun sa kanila, kakaiba ka, ganun. So, masakit yun sa part ng kapatid ko. Pero, syempre, mga kabataan pa namin dati, ayan, baliwala lang naman sa amin yan. Basta masaya, ang gusto namin, masaya, nakakapaglaro kami, nakakain kami. Of course, kasi nga, alaga tayo ng mga magulang natin. Di nung naging tayo na yung magulang, ayan, so ganun pala kahirap yung pag ginagawa ng mga magulang sa mga anak. And then, pag once sinusuway ka ng mga anak mo, ako talaga guys, umiiyak ako. Ayan, pag once yung sinusuway ako ng anak ko. Kasi nga,
dati nung sa, yung nanay ko pa sa magulang ko, parang hindi kami nakapagsalita ng ganon. Yung makipagtalo ka sa nanay mo, makipagtalo ka sa tatay mo, palo talaga abutin mo. Pero yung mga kabataan ngayon guys, ayan, parang mas sila pa yung magulang. Oh guys, ayan, yung bunso ko ganun, ayan, gusto, siya, parang, parang naintindihan ko din siya, meron kasi siyang, sariling, kumbaga, sa isang pamilya, ayan, siya yung nag-iisip talaga ng, forward for, sa kinabukasan niya, ayan, simula pagkabata niya, parang gusto niya yung, ito yung gusto ko, ayan, ayaw niya yung, parang, naanohan mo siya, yung, ang tawag yan, yung ayaw niya yung may nakaharang sa dinadaanan niya kasi nga strict to the point siya, ganon siya. Yan, siyempre tayo kasi magulang tayo, parang gusto natin, ako magulang, bakit dapat ako masusunod? But sometimes din guys, ayan, pakinggan nyo rin yung mga anak, no, ayan, hindi lang dahil magulang ka, tama ka palagi, of course, ayan, may mga time talaga na intindihin muna natin yung mga sinasabi ng mga anak natin kasi hindi natin alam na yung mga sinasabi niya is yung pala yung talagang point na gusto niyang gawin. Ayan, pag hinarangan mo, mawawala yung mga plano niya sa buhay. Kaya kailangan, hindi ikaw masusunod kasi hindi naman sa lahat na bagay. Of course, yung pagdisiplina, ayan, dinidisiplina mo pa rin yung mga anak mo, but hindi pwede yung lahat ng ikaw ang masusunod. Of course, sila yung may gusto nun. Example, pag nag-aaral sila, ano yung gusto nilang kunin, hindi mo pwede silang diktahan kung ano yung gusto nila kasi mawawalan sila ng gana hanggang sa ayaw na nila mag-aral, di ba? That's why, ang ginagawa natin ngayon, tatanungin natin sila kung ano yung gusto nila. Sige, kung ano yung gusto nyo, tapos ganito. Yung anak ko bunso kasi, maano talaga yun guys, yung basta kakaiba siya. Sabi nga ng magkapatid, yung bunso ko yung iyaman sa kanila kasi talagang matalino siya, may plano talaga siya sa buhay. Ayan, so lahat yun nakaplano yun sa kanya. At never mo siya maringgan na mapenga ako ng pera, ganyan. Hindi siya ng ganun. Nag-iipon siya. Kaya sabi ko, pagdating ng araw, siguro si Bibi yung iyaman sa kanilang tatlo. Yan. Pero hindi ko naman sinasabi na sila, si kuya, si ate, ayan, of course, ayan, depende na yan sa pagsipag, no? Kasi wala yan sa talino, wala din yan sa taas ng edukasyon na nakukuha mo, nasa sipag at syaga yun ng pagtatrabaho para ka, umunlad. Yan. Kung bakit nababanggit ko ito guys, kasi sometimes may mga katulad nung sa anak ko, ayan, na binanggit ng anak ko na yung anak niya is na-pass away because of pinakailaman ng nanay niya, yung relasyon niya doon sa may karelasyon na siya. Bata pa siya guys, may nagkaroon siya ng karelasyon. Siguro kulang yung mga magulang niya sa pagmamahal sa kanya, kaya naghanap siya ng pagmamahal sa iba. Then eto, nung nalaman ng magulang, ayan, hinaharangan. So that's why hindi may nangyari talaga yung na nagpatiwakal siya. Pero hindi kasi dapat gayon ang ginagawa ng magulang. Ayan. Walang problema kung nagkaroon ng relasyon, ayan, pagsabihan mo lang na ganito ganyan, magtapos ka muna, lahat ng mabuti, yun lang ang ng magulang. Ayun guys, pero sabi naman nila guys, talagang pag talagang panahon na niya, ayan, talagang mawawala siya. But para sa akin naman, ayan, dapat be fair, no? Kasi tayo din naman, galing din naman sa pakikipagrelasyon, ayan. So, yung bata yun, nagkaroon lang talaga siya ng think na mas maganda kumuha ng ng karelasyon, ayan, para may makakausap siyang matino, ayan, meron siyang palaging napagsasabihan ng mga problema niya. Siguro nga na nagkaroon ng tawag dito, nagkaroon sila ng hindi magandang ng family niya, kaya hindi siya masyado nakakapagsabi sa magulang niya. Ayan, doon niya nasasabi ngayon sa karelasyon niya. Then ngayon, nalaman ng magulang, ayan, of course, tayo magulang, parang, mag-aral ka muna, ganon, hindi pwedeng ganyan, ayan. So, hindi tanggap ng magulang yung kaya yun nangyari. Pero, ayun, payo ko yan sa mga magulang, ayan, guys, huwag po tayong masyadong magpakamagulang. Ayan, be friend to our children. Ayan, hindi po forget magulang ka, talagang talagang ipoporsa mo na, ako magulang, ako masusunod. No, be fair. Ayan, kung ano man yung gusto ng anak mo, ano man yung gusto mo, ayan, pag-usapan nyo mabuti, ayan, para malaman natin kung ano ba talaga yung pwedeng gawin. Yan. Para walang sakitan, wala pong masisisi pagdating ng oras. Ayan. Kasi, pag once sinunod mo yung gusto mo at sinunod ng anak mo pero hindi niya gusto, pagdating ng araw, baka masisi ka pa. Yan. Ang trabaho po natin mga magulang guys is i-guide yung mga anak natin. Hindi po natin puputulon yung mga pangarap sa buhay. Of course, ang gagawin lang natin is to support
the dreams of our children. Yan. Ayan. Hanggang dito na lang muna guys. Ayan, salamat po sa palaging panunood ng mga video ko at sa mga subscribers, followers. Thank you so much. Ayan, for always watching my video. Ayan. And I hope, ayan, i-share nyo yung mga video ko guys. Ayan, para po marami pong makanood at marami pong makakapulot ng magandang aral. Kadalasan po ng mga video natin is may mga aral para sa pamilya. Ayan. Thank you so much everyone. See you everyone.